Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-16 na kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Kapighatian ng Isang Insik. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, isinasalaysay ang kwento ni Quiroga, isang insik na nangangarap na magtayo ng konsulado para sa kanyang lahi sa Pilipinas. Nagdaos siya ng isang engrandeng hapunan kung saan dumalo ang maraming mga paring Kastila, opisyal ng gobyerno, sundalo, mga ngalakal, at iba pang mga kliyente at kasosyo niya. Ang hapunan ay puno ng ingay ng mga kasiyahan, alak, at usok ng sigarilyo na sinamahan ng malainsik na decoration na nagpapakita ng kultura at panlasa ni Quiroga. Si Quiroga ay naglilibot sa mga kwarto upang tiyakin na walang ninanakaw sa kanyang tindahan. Kahit abala, patuloy siyang nakikipagkamay at bumabati sa kanyang mga bisita, kahit alam niyang marami sa kanila ay naroon hindi para sa kanya kundi para sa libreng pagkain at inumin. Isa sa mga bisita ni Quiroga ay si Simon, ang misteryosong alahero na may malakas na impluwensya sa pamahalaan. Pagdating ni Simon, sinisingil niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso. Sinabi ng insik na nalugi siya kaya hindi niya kayang magbayad. Nag-alok si Simon na bawasan ang utang ng 2,000 piso kapag pumayag si Quiroga na itago ang mga bagong dating na armas sa kanyang bodega. Wala raw dapat ikatakot si Quiroga dahil ililipat ang mga armas sa ibang lugar at gagawan ng pagsisiyasat. Marami ang mabibilanggo at kikita si Quiroga sa pagtulong sa mga mapipiit. Napilitan si Quiroga na pumayag dahil sa takot na magalit si Simon at mawalan ng pagkakataon sa konsulado na inaasam niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng hapunan, ang iba pang mga bisita ay abala sa kanilang mga usapan tungkol sa iba't ibang isyu ng gobyerno, negosyo, at mga patakaran. Ang grupo naman ng mga pari ay pinag-uusapan ang isang ulo na nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ni Mr. Leeds. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagdaos si Quiroga ng isang engrandeng hapunan sa kanyang tindahan na dinaluhan ng mga paring Kastila, opisyal ng gobyerno, sundalo, at mga ngalakal upang itaguyod ang kanyang ambisyon na magtayo ng konsulado para sa mga insik sa Pilipinas. Sa hapunan, ipinakita ni Quiroga ang kanyang pag-aalala sa pagkawala ng 3 mamahaling pulseras na ibinigay niya sa isang babae na kaibigan ng isang makapangyarihang opisyal na nagdulot sa kanya ng malaking utang kay Simon. Nag-alok si Simon ng solusyon sa problema ni Quiroga. Babawasan niya ang utang ng insik kung papayag itong itago ang mga armas sa kanyang bodega. Inaasahan ni Simon na ang mga armas na ito ay magdudulot ng pagsisiyasat at pagkakaaresto ng maraming tao na magbibigay ng pagkakataon kay Quiroga na kumita sa pagpapalaya ng mga mapipiit. Napilitang pumayag si Quiroga sa alok ni Simon dahil sa takot na mawala ang kanyang tsansa na magkaroon ng konsulado at dahil sa posibilidad na kumita mula sa sitwasyon. Sa gitna ng mga usapan at kasiyahan sa hapunan, ang ibang mga bisita ay nagkaroon ng mainit na talakayan tungkol sa iba't ibang issue tulad ng kalagayan ng kalakalan, mga patakaran ng pamahalaan, at ang palabas ng isang misteryosong ulo na nagsasalita sa perya sa Quiapo na nagdulot ng pag-uusisa at debate. Mga mahahalagang tauhan. Quiroga, isang negosyanteng insik na may ambisyong magtayo ng konsulado para sa kanyang lahi sa Pilipinas. Siya ang nagdaos ng engrandeng hapunan para sa kanyang mga kasosyo, kliyente, at mga kaibigan upang suportahan ang kanyang layunin. Simon, isang misteryosong alahero na kilala sa kanyang malaking impluwensya sa pamahalaan. Si Simon ang nagpahiram ng mga mamahaling pulseras kay Quiroga at nag-alok ng solusyon sa utang ni Quiroga kapalit ng pagtulong sa kanyang mga plano. Don Timoteo Pelaez, isang mangangalakal at ama ni Juanito Pelaez na dumalo sa hapunan. Isa siyang mapanghusgang tao na patuloy na bumabatikos sa mga insik at kanilang negosyo. Padre Camora,
isang prele na mahilig sa pakikipagtalo at laging kasali sa usapan ng mga bisita. Palagi siyang nakikipagtalo kay Benzabe tungkol sa mga usapin tulad ng espiritismo at kababalaghan. Benzabe, isang mamamahayag na madalas magbigay ng sariling opinyon at paliwanag sa mga usaping pang-agham at kababalaghan. Siya ay nagdedebate kay Padre Camora tungkol sa mga paksa ng espiritismo at mga palabas sa Quiapo. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanatang ito ay naganap sa tindahan ni Quiroga na matatagpuan sa Escolta, Maynila. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nalulugi, hindi kumikita o hindi nagkakaroon ng sapat na kita ang isang negosyo o transaksyon. Konsulado, tumutukoy sa tanggapan ng isang konsul, isang opisyal na kinatawan ng isang bansa sa ibang bansa. Pagsisiyasat, tumutukoy sa proseso ng masusing pag-iimbestiga o paghahanap ng impormasyon. Pampalubag loob, isang bagay o aksyon na ginagawa upang makabawas sa sama ng loob o problema ng isang tao. Pakikipagsabwatan, tumutukoy sa lihim na pakikipagkasundo o pakikipagsabwatan upang isakatuparan ang isang plano. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kagustuhan ni Quiroga na magkaroon ng konsulado at makakuha ng kapangyarihan ay nagtulak sa kanya na pumasok sa mga mapanganib na kasunduan. Ang kanyang paghahangad ng impluwensya ay nagdulot sa kanya ng pagkakalugmok sa utang at pakikipagsabwatan kay Simon na maaaring magdala ng kapahamakan sa kanya. Ang kabanata ay nagpapakita ng kasakiman ng mga karakter tulad ni Quiroga na laging inuuna ang sariling kapakanan sa halip na ang kapakanan ng iba. Ang pagkamakasarili at pagsasamantala sa ibang tao ay nagreresulta ng mas maraming problema, kaguluhan at kawalan ng tiwala. Sa kwento, ang mga lihim na kasunduan tulad ng ginawa ni Quiroga at Simon ay nagpapakita na ang mga ganitong klase ng sabwatan ay kadalasang nagdudulot ng panganib, pagsisiyasat at pagkakaaresto ng mga inosente. Pinapakita rin nito na ang pagtatago ng katotohanan ay laging may kapalit na masamang resulta. At diyan nagtatapos ang ika-16 na kabanata ng El Filibusterismo, ang kapighatian ng isang insik. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.